Isang mapagpalat mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po muli ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Alam nyo ba mga tagapanood, lalong-lalo na po dyan sa hindi mahilig sa balita ng GMA7. So eto nga po yun mga tagapanood, ito yung pag-uusapan natin ngayon dahil ang GMA7 po nami-make news ng balita. Pero ang lumalabas na nagpe-fake news yung mga DDS vlogger daw. At pananagutin pa nga na Erwin Tulfo kung sino man yung nagsishare daw ng mga fake news na yan. At ang masaklap dito, mga tagapanood, dahil pinag-iinitan niya ng Tricom itong mga vlogger na ito, dahil ito daw yung fake news, dahil ang gusto nga ni Abante, kapag daw nagbigay ka ng opinion mo doon sa vlog mo, kailangan may dokumento ka. May dokumento kang ipapakita para hindi ka fake news. Pero ang nakakapagtaka mga tagapanood, yung ginawa ng GMA7 na baguhin yung naging mensahe ni VP Sara Duterte at yung matingin palasyo ni Claire Castro, ganun din ang ginawa yung mensahe ni VP Sara doon sa kanyang talumpati doon sa The Hague, Netherlands, mga tagapanood. At yung video na gagawa natin ng reaction ay galing po yan sa channel ni Pips TV. Ilalagay ko po yung link ng channel niya sa description, bisitahin po at paki-subscribe na rin po mga tagapanood. At ang title po ng ang video na gagawa natin ng reaction GMA7 binago ang mensahe ng talumpati ni VP Sara Duterte. Kaya naman simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. What's up mga Lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Grabe po itong ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. mga idol, no? Dahil nga po ang mga pinagdidiinan lang po nilang mga nagpapakalat ng fake news daw kuno, itong mga DDS vloggers o supporters po ni Tatay Duterte. Wala iba, kami po yun mga Lodi. Kami rin po tinaparatangan nilang nagbibigay po ng fake news. Pero ito ang nakakatawa dyan mga Lodi. Yung GMA News kasi nagpapakalat po ng fake news. Bakit hindi nyo po ito patawag sa Congress o dyan po sa Tricom na inyong ginagawa? Sabi po dito sa GMA News mga idol, Vice President Sara Duterte has claimed that the President Ferdinand Marcos Jr. failed to lead the country and should resign from his post. Sinabi ba talaga yan ni VP Sara Duterte nung nandun siya sa The Hague, Netherlands kahapon at nagbigay po siya ng talumpati sa ating mga kababayan Pilipino na nagtipon-tipon doon? Papakita ko po sa inyo ang full video mga idol. Pero syempre, dun lang po tayo sa sinasabi po nitong GMA mga Lodi. Kasi kung nakikita nyo po dyan, si VP Sara Duterte dumalo po kahapon sa pagtitipon po para po suportahan si Tatay Duterte nang maibalik po sa ating bansang Pilipinas. O eto mga Lodi pinapakita ko lang po sa inyo kung ano po pagkakaiba ng balita ng mainstream media sa mga balita po ng mga vloggers. Napakalayo po, tinuringan pa naman silang mainstream media. Dapat sila po ang nagbabalita ng tapat sa ating mga kababayan Pilipino. Pero ang ginagawa nila, iniiba po nila yung istorya na nangyari po kahapon. Eto po, pakita po natin mga idol parang dito po nila kinuha to mga Lodi na sinabi daw po ni VP Sara Duterte, yan daw pong nasa kanilang balita. O pakinggan po ninyo mga Lodi, kayo na bahala humusga kung tama ba sila o mali ako, okay? Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, mali po ang ginawa kay Tatay Duterte mga idol. Ito po, ang layo po talaga ng binalita ng GMA. Sinabi po ba ni VP Sara Duterte na should resign from his post? Ito po yun. At paano ba itama yun? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Ano pa ang pwede natin gawin? Vicky, just tell us what to do. Ano yun? Ayan. Ayan. Yan yun mga idol. Oh. Kayo nagsabi niyan, hindi ako
Klarong-klaro mga idol, hindi si VP Sara nagsabi nun. Pero ang nakalagay sa balita mga lodi, Vice President Sara Duterte has claimed that the President Ferdinand Marcos Jr. failed to lead the country and should resign from his post. Wala pong sinasabi si VP Sara Duterte na ganyan. Ang mga kababayang Pilipino po natin ang nagsabi nun. Pero sa balita po ng GMA News na pinost din po ito ni Tio Moreno, si VP Sara Duterte po pinapalabas nilang nagsabi nun. Di ba napakalayo po talaga ng balita ng GMA News sa totoong nangyayari sa ginawa po nila kahapon? Bakit hindi nyo po pinatawag itong GMA News na nagpapakalat po ito ng fake news? Oh, yung TRICOM dyan, mga congressman dyan. Ang linaw-linaw po mga tagapanood, 'di ba? Doon sa naging speech ni VP Sara Duterte. Sinabi niya anong gagawin? Taong bayan mismo yung sumigaw na Marcos resign. 'Di ba? Lumabas ba sa mismong bibig ni VP Sara Duterte na dapat nang mag-resign si Marcos dahil hindi niya nagampanan yung kanyang tungkulin? Which is yun yung binabalita ng GMA7. 'Di ba? O ngayon mga tagapanood, kayo mismo usganin nyo, kayo po mismo sa sarili nyo sumagot sa tanong na ito. Sino ngayon ang nagpapakalat ng fake news? O katulad na itong ginawa namin ni Peps TV, ginawa ko, nagbigay ako ng reaction dito. Sa kanila mismo nang galing yung ganyang balita. Tapos sasabihin ko, dahil against sa kanila, fake news na ako. Ganun na yun mga tagapanood. Pero kapag ang nagbalita na ito, yung mga vlogger na kampi kay Marcos, sasabihin yan, okay yan, goods yan, tama yan, may dokumento yan, nasa balita yan. Hindi po ba mga tagapanood? Kasi nga, hindi pumapabor sa kanila. At ang nakakapagtaka dito sa GMA7 mga tagapanood, kung ano yung pwedeng pagkakamali ng mga Duterte na sa tingin nila magagalit yung mga tao, yun po yung ibabalita nila. 'Di ba? Pero nakita niyo na po ba ang ginawa ng GMA7? 'Di ba? Binalita niya ba yung lahat ng kilos, yung prayer rally para kay Duterte na mapabalik dito sa Pilipinas? Pinakita ba ng GMA7? 'Di ba wala? So paano na lang yung lagi nilang sinasabi na serbisyong totoo lang, walang kinikilingan, 'di ba? Walang kinikilingan, serbisyong totoo lamang. Yan ba yung serbisyong totoo? Na hindi totoo yung mga sinasabi? Na atat, ipatawag yung mga DDS vloggers. Ito dapat ang pinapatawag nyo. Huwag kayo masyadong bias. Bias na nga yung mainstream media, bias pa yung mga congressman. O, ito pa. Sino pa yung isang bias, mga idol? O, pakita ko sa inyo ha. Tapos na po tayo dito. Ulitin ko, pinanood ko pong maigi itong video na ito at wala pong sinabi si VP Sara Duterte na gaya po ng binalita po ng GMA News sa kanilang post. O, ito. Sino po yung isa pang bias? Si Erwin Tulfo. Siyempre mga lodi, ang pupuntiryahin nito yung mga DDS supporters, DDS vloggers. Sabi po kasi ni Erwin Tulfo, ABS-CBN News po ang nag-post ito kahapon, Erwin Tulfo, even those just sharing fake news should be penalized. Eh di marami palang mapaparusahan nito kapag shinare po yung video ng GMA News, ABS-CBN na panay po pagbibigay ng fake news. Ang lupit niyo po talaga. Sabi pa dito sa GMA News, sang-ayon ka ba rito? Tingnan ang comment section para sa buong ulat. Na tinapay naman, oo. Alam niyo yun, dapat kayo talaga ang pinapatawag, mainstream media, etong mga reporters. Oh, yung reporters ng mainstream media, mga idol, dapat yan ang mga panagutin nyo eh. O, tingnan nyo kung anong resback ng ating mga kababayang Pilipino na galit na po sa mainstream media natin. Pakinggan nyo mabuti at namnamin nyo kung ano po ang dapat para sa inyo. Oh, kilala nyo po yung news anchor na yan. Oh, ano pong kasalanan yan? Oh, di ba may ginawa po yan, bagong issue lang? Yung nga po, kilala nyo po yun? Yan ang dapat pinapanagot ninyo. Nag-i-explain pa yun eh. Hindi naman yung totoong video yung pinapakita nila. Dapat kung nag-i-explain kayo, yung totoong video yung pinapakita ninyo.
Oh, di ba mga idol? Hindi nyo nga pinapakita ng mainstream media kung ano talagang katotohanan at hindi nyo binabalita kung gaano po karami ang nagbigay ng suporta sa iba't ibang sulok ng mundo. Di ba? Konti lang naman yung mga Duterte supporters eh. Pero mga lodi, no nakita nila na napakaraming sumusuporta buong mundo, mga kababayan natin Pilipino, at take note, kahit mga foreigner, mga idol, nakikiisa para po pauwiin si Tatay Duterte, pero hindi nila ito binabalita sa atin sa mainstream media. Oh, tingnan nyo mabuti para naman makita ninyo Wala pang presidente sa kasaysayan ng bansa mula kay Emilio kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa sa ginawa ninyo kay Tatay Duterte. Oh, ibentahan nyo to kung gaano karami ang mga Pinoy, mga foreigner na nagmamahal po kay Tatay Duterte. Alam nyo po, GMA7, ABS-CBN at iba pang mga nagpe-fake news diyan na nagbabalita ng hindi tama patungkol sa mga Duterte, na kung ano-ano yung sinasabi nila at di naman nila pinapakita yung totoong video. Lumang style na po yan. Matagal na po yan gawain noon pa. Madaling mabilog ng radyo, ng newspaper, ng telebisyon ang taong bayan noon dahil sila lang yung source of information. Wala po kasing internet doon. Ngayon, hindi na po. Lahat ng tao, halos lahat ng tao may mga cellphone na, di camera. Makukuhaan nila ng video. 'Di ba? Mare-record nila yung usapan sa kahit na anong gusto nilang pamamaraan. Pag nakita nila diyan, re-record nila, ipapasa yan. Magti-trending po kaagad yan. Kaya hindi na po obra yung ginagawa ng mainstream media na iko-condition pa yung isip ng mga tao na hindi ganito yung nangyari. Na kabaliktaran naman sa totoong pangyayari. Di po ba mga tagapanood? Ang ginagawa ng mainstream media na to, kung ano lang yung gusto nilang ipakita sa tao, yun lang yung ibinabalita nila. Eto lang yun. Hindi nyo pwedeng lagpasan yan. Po ba mga tagapanood? Yun po yung matagal na nilang gawain yan. Bakit hindi na lang po sila magbago? Ikaw nga, magbago ng content. Ipahayag nyo lahat. Kung ano yung nangyayari, yun ang ipakita nyo. Katulad nito, gaano karami ang mga tao na umaasa at sumusuporta na mapauwi ang dating Pangulong Digong Duterte dito sa ating bansa at mapanagot yung mga taong may kasalanan kung bakit naipadala o na-illegal na aresto ang dating Pangulo. Yun dapat ang ibalita nila. Hindi po ba mga tagapanood? Kung hindi sila bias at kung hindi sila nababayaran ng sino man. Diba? Tandaan po nila, kung nasa tama talaga sila at sinusunod nila yung walang kinikilingan, serbisyong totoo lang, gawin nila yung katotohanan, mga tagapanood. Ibalita po nila yung tama. Gawin nilang maging ehemplo sila sa mamamayang Pilipino. Baka doon, bumalik ulit yung gana ng mga taong magtiwala sa kanila at manood sa kanila instead na manood na lang sa YouTube at sa Facebook, sa lahat ng mga social media. Diba? Ang hirap po kasi sa mainstream media, mga tagapanood, bistado na sila, pilit pa nilang nilulusot yung sarili nila, tapos babaliktarin pa nila yung taong bayan, babaliktarin pa nila na yung mga nagbablog at nagpapakita ng tunay na pangyayari, yun pa po yung fake news. O lagi nyong tatandaan, lalong-lalo na po sa mga tansong talangka dyan, komento at opinion lang to, wala pong personalan. At lagi nyo rin pong tatandaan, lalong-lalo na ulit sa mga tansong talangka dyan, na kahit na anong mangyari, Duterte pa rin hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyong panonood at lagi po kayong mag-iingat.